O sige, mag-umpisa na tayo. Nakakapagpatawad siya ng kasalanan. Isa yan na yung ang Diyos lang ang nakakapagpatawad. So ibig sabihin, si Kristo ay Diyos. Hindi lang nakakapag-heal, nakakapagpatawad siya sa Mark 2:7. Pinapatawad niya ang kasalanan ng kahit sino man na lumalapit sa kanya. So ngayon, itong lesson natin, tatandaan natin, yan yung dyan to those who reject Jesus as God, yung mga hindi naniniwala si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ay dapat nilang saliksikin ng Bible. They need to search the scripture or the Bible. Kaya nga sa John 5, John 5:6-9, ang sabi gano'n na sinasaliksik nyo, you search the scripture dahil ito ang nagpapatunay kay Jesus at doon meron kang eternal life. Yun ang Ngayon, ang problema, alam niyo sa satanic if, kung sabi kung si Jesus ay Diyos, yung pagdududa ba, galing kay Satan yan eh. When you doubt Jesus, delikado yan. Samantalang yung mga demonyo naniniwala kay Jesus eh. Di ba? Itong satanic if, ito maraming religion eh. Yung Iglesia ni Manalo, ang Jehovah Witnesses, hindi sila naniniwala kay Jesus na Diyos, tao lamang yung lamang na salita doon. So, tandaan natin na lahat tayo nagkasala, kailangan natin ng kaligtasan. Anong sabi sa Roman? Lahat tayo nagkasala, di ba? Walang tao na walang kasalanan. Maliit man o malaki. Ano palagi yung mas maggrabe? Maliit na kasalanan o malaking kasalanan? Parehas lang, di ba? Maliit o malaking kasalanan. Kasi ang problema sa maliit na kasalanan, hindi mo pinagsisisihan. Yung pag nagkasala ka ng malaki, katulad ni Mary Magdalene, nagkasala siya ng malaki, pinagsisisihan. Ngayon, mga maliit, yung sabi nila, yung mga white lies, hindi ko na pagsisisihan yan. Kasi yun eh. Maliit lang yun eh. Pero, pag hindi nagpatawad, ganun din ang kakahantulan natin na we come short sa salita ng Diyos. Ngayon, ito maraming patunay dyan. 1:1, si Kristo ay Diyos. Sa Hebrew 1:8, ang Father said, your throne to the Son is forever. Your God, yun na in-address niya. Ngayon sa John 8:23, and he said, then you are from beneath, I am from above. Sino daw yung sa itaas, from above? Walang iba si Jesus. He's from above heaven. Sino ba tayo? Galing ba tayo sa langit? Sinong taong galing sa langit? Wala, di ba? Pinanganak tayo sa lupa. Ngayon, ang taong galing sa langit, yung pinanganak na pinangakuan si Jesus. Sabi niya, you are of this world, I'm not from this world. Kasi yung mga tao na hindi nila mag-guess eh, no? Hindi nila mag-guess na Jesus gumagawa ng miracle. May mga sign na eh, di ba? Gumagawa ng miracle. Naglalakad sa tubig, kausap ang Father, kausap ang mga anghel, may authority sa anghel. Hindi pa rin nila nakukuha na si Jesus is not just human. Di ba? He's God. Yun ang problema doon. Hindi nila na usapan yun, napag-aaralan. So ngayon, sabi ito pang isang tanda natin, yung sa Transfiguration na sino na sa Transfiguration? Si Peter. Sino pa? Si Elijah sa Transfiguration. Sino pa? Si Jesus. Sabi ni Peter, ay nako, pag tayo ng altar para kay Moses, magbaral tayo ng altar kay Elijah, tayo isang altar kay Pero merong sa kabila the biggest crowd na bumaba, and merong a big voice and said, this is my beloved son. Ito ang aking anak. Ako'y well pleased sa kanya. Sinong pakinggan? Sino you have to follow? Jesus. Hear him. Ngayon ito tanda natin, isang Diyos, isang mediator between God and man, kundi si Jesus Christ. Ang Diyos, hindi pwede mag-mediate ang tao lang. Hindi pwede mag-meditate ang tao lang. Kailangan, meron mag-mediator, tao, at saka Diyos. Ngayon, si Kristo, siyang tagapamagitan siyang mediator.
na tamang-tama kasi bukod sa Diyos na siya, nagkatawang tao pa siya. So he's the perfect one. Alright, so bibilisan ko na para at least maano natin tong yung sa Q&A tayo. Kasi ngayong mahal na araw, natanda natin na itong pinapakita natin, ang sa Diyos, ang nasa gitna, sino nasa gitna? Si Jesus. Kasi yung Father makikinig sa Kanya. Yung tao dapat makinig sa Kanya. Yung Father nakikinig si Jesus eh. Pero yung tao, yung hindi lahat ng tao nakikinig, yun ang problema. Kailangan makinig din sila sa Diyos. They need to listen to Jesus. They cannot listen to God. Kailangan merong mediator. Sino yun? Sabi ni Jesus, di ba, alam niyo to, yung sa John 14:6, I am, what? The way. The way. Di ba? Tapos sabi niya, I am the truth. No one comes to the Father except sino? Yung mga propeta ba? No one comes to the Father except through prophet? No. Except through me, sabi ni Jesus. Ito, paboritong verse to ng mga Kristiyano kasi I am the way. Papuntang langit, sinong daan? Si Jesus. Walang iba, hindi pwede yung church lang. Kailangan si Jesus talaga. Siya ang daan. Kaya nga pinanganak si Jesus eh. Pinanganak siya sa sanglibutan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya yung Good Friday, dito Friday pa sa amin, sa inyo, di ba? Saturday na, Sabado na. So ngayon, sabi ni Jesus dito, yung Eli Sabachthani, Hebrew, Aramaic, tawag nila, why you have forsaken me? Bakit mo kong pinabayaan? Alam nyo, may mga panahon, di ba may panahon na hindi natin napipilang Diyos? Tama ba? O maraming panahon hindi natin napipilang Diyos. Hindi natin napipilang Espiritu. Di ba? Hindi tayo nag-iisa. Sabi, hindi ko napipilang God eh. Pag nagsisimba ko kina Sister Terry, hindi ko napipilang God eh. Sabi ng iba, reklamo, hindi niya napipilang God. Pero alam mo si Jesus dito, hindi niya napilangan yung Father eh. Di ba? May panahon na hindi niya napilang Father. Sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Siyempre, si Jesus lang, papabayaan ka dahil ikaw magliligtas ng sanglibutan eh. So may panahon na hindi niya napipilang Father kasi nga kailangan i-save niya. Kaya nga kinote niya tong sa Eli Lama Sabachthani, my God, why you have forsaken me? Dahil nga pina-prophesy ito eh. Kaya hindi kayo nag-iisa. Sabi niya, I don't feel God. I don't feel na maglilingkod. Siyempre, natural yan eh. Ngayon itong satanic nung talagang Diyos ka, ano sabi ni Dave? Kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang alin? Ano yung gagawin tinapay? Bato. Ang bato. Bakit ang bato? Ang bato, pwede mong palambutin. Bato. Diba? Pwede mong patigasin. Bato, pero gawin mong tinapay, napakahirap gawin yun. Diba? Gawin mong ang bato, gawin mong tinapay. Kaya yung iba, nagre-reklamo meron na nga tinapay, boy, palaman. Nagreklamo pa. Why peanut butter or cheese or peanut butter and jelly? Yun ang doon eh. Binigyan mo na ng tinapay. Minsan yung feeding program, may tinapay na, bakit ang ulam tuyo lang? Di ba? Yun ang budget eh. Minsan, alam nyo, tayo dapat yan ang tukso ng Kung talaga kayong mga anak ng Diyos, dapat mayaman kayo. Bakit naghihirap kayo? Napansin nyo ba yon? Bakit naghihirap kayo kung talagang dapat marami kayong tinapay eh? Kung anak kayo ng Diyos, di ba? Iyan ang mga yung mga reklamo ng mga tao eh. Kung anak kayo ng Diyos, dapat marami kayong tinapay. Kung kunti tinapay nyo, di ba? Wala pang palaman. Tapos malamig pa. Luma pa. Daming reklamo. Pero ang sagot diyan kasi hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. 'Di ba? Hindi lang sa tinapay. Sabi nga hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ngayon, ito na naman sa satanic sabi naman ng kriminal, sino yung kriminal na sa may pangalan yan eh, 'di ba? Yung
pinako sa krus kay Kristo, merong isang kriminal sa kaliwa at yung kriminal sa sabi niya, kung ikaw ang Kristo, dapat iligtas mo sarili mo. Bumaba ka sa krus at bababa rin kami sa krus. Ang gusto niya, sarili lang. Pero sabi ng isang nakapako, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ha? Dapat magsisi ka. Dahil itong si Kristo, walang kasalanan. Tayo makasalanan. Kaya tayo napako sa krus. Ito pa, isang last if. Kung talagang ikaw ay Diyos, anak ng Diyos, pinili ka. Sabi ng mga Sanhedrin ito, kung iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo kung talagang anak ka ng Diyos. Iligtas mo sarili mo. Naligtas mo yung iba, hindi mo maligtas ang sarili mo. Yun ang reklamo nila. So ngayon, yan ang nakakalungkot kasi ang iba kailangan na makita pa ng milagro para maniwala kay Kristo. Maraming milagro Kaya lang ang tao, hindi nadadala sa milagro. At yung Ten Commandment, how many times napanood niyo yung Ten Commandment? Di ba? Sino nakapanood ng Ten Commandment? Yung Ten Flag, di ba? Yung Ten Flag, ang dami ng dami ng miracle ni Jesus doon yung mga Israelite, ang tigas ng ulo, hindi pa maniniwala Kulang pa rin sa pananampalataya. So, yan ang ibig ko sabihin. So ang lesson ngayon dito nakita ko sa atin ay dapat lang na alam mo darating ang panahon bakit gano'n may sakit ako direklamo tayo bakit may sakit ako may panahon na sinasabi natin bakit gano'n naghihirap ako tanda mo si Kristo walang bahay nga si Kristo di ba si Kristo walang bahay walang anong ni Kristo yung pagkain niya hindi nga mahawak ng pera yun si Judas nga mahawak ng pera ibig sabihin ang paglilingkod sa Diyos ay may pagsubok ginawa pero darating sa atin yung mga miracle di ba okay yan na lang muna siguro natin any dagdag sa natin sa lesson natin bago tayo linger longer. Ang palagay nyo? Okay na ako doon. Ha? Okay na? Oo, wala daw ang Panginoon ngayon kasi patay ang Panginoon ngayon. Black Saturday. Black Sabbath Parang parang yung kanta ng mga niyo, palagay niyo? Si Kristo namatay ano ba yung namatay kay Kristo? Ang pagka-Diyos? Anong namatay kay Kristo? Ang katawan. Ang lawas, di ba? Hindi Ang dito, may ginawa ko sa ewan ko kung makikita niyo to, ipakita ko to. May ginawa ko, siguro mga 5 minutes lang para natin na ating i-share. 5 minutes lang to sa YouTube. Nakikita niyo YouTube? Okay, nakikita niyo to? Bago kong nagawa to sana ma-view nyo dito yung dalawa to Itong 5 minutes. Ito less than. Tingnan natin to kung makita nyo. Naririnig nyo? Okay, wala akong narinig.